9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uy, Charlene, may assignment ka na ba? Ay, oo nga pala. Tungkol saan na nga ba yun? Aba, ay tungkol sa katipunan. Ay, oo nga. Ay, tamang-tama. Nandiyan si Lola. Bakit hindi tayo magtanong? Sige, tara. Lola, pwede ko bang magtanong? O ano yun, Apo? Ay, maupo muna kayo. Salamat po. Kasi hindi po namin maintindihan yung tungkol sa mga bayani at saka sino-sino po ba sila? Yung ba mga Apo? Oo nga po, Lola. Ano nga po bang katipunan? Sige mga Apo. Heto ang isang libro. Wow, KKK! Ano pong ibig sabihin nun, Lola? Ang KKK na nakikita nyo dito sa libro ay isang bandera. Alam nyo mga Apo, dapat pahalagahan nyo ang banderang iyan dahil mahigit pa sa 100 taon nang magpasyahang lumaban sa Kastila ang Katipunan. Yung kilusang itinatag ni Andres Bonifacio laban sa mga mapangkaping dayuhan. Interesado ba kayo sa bandera ng Katipunan? Opo, Lola! Gusto po namin! Yay! Ang KKK ay ang kataas-taasang kagalang-galang katipunang anak ng bayan. Ito ay isang kilusan. Ngayon, magbabalik tanaw tayo sa ating kasaysayan. Noong unang dumating ang Kastila sa Pilipinas, napagpasyahan ng mga Pilipino na kinatawan ni Lapu-Lapu at mga Kastila na kinatawan ni Legazpi na magturingan bilang magkakapatid. Ngunit nagdaan ang taon, napansin ng mga Pilipino na hindi naman talaga kapatid ang turing sa kanila. Kaya't napag-isip ni Andres Bonifacio na matatagpuan lamang ang tunay na kapatiran ay sa kapwa Pilipino. Kaya sila ay nagtatag ng isang grupo na puro Pilipino lamang na tinawag niya itong Katipunan. Sa mga oras na iyon, maraming mga Pilipino ang nagnanais na sumali sa Katipunan. Ngunit bago lubusang makasali ang isang Pilipino, ito ay dumadaan muna sa isang pagsusulit o parang test. Kung masasagot niya ng tama ang mga katanungan, makakasali sila sa Katipunan.
Ang Katipunan ay isang lihim na samahan na pinangungunahan ni Andres Bonifacio. Itinatago nila ito sa pamahalaan ng Kastila. Ano ang nangyari sa ating bayan sa panahon ng Kastila? Pinangakuan nila tayo ng pagkakaibigan, ngunit pinagtaksilan nila tayo. Pinagsamantalahan nila ang ating kabuhayan, pati na rin ang ating likas na yaman. Sinira nila ang ating kabuhayan, pati na rin ang magandang asal ng ating bayan. Ano ang tanging sagot sa pangaalipin? Ang pakikipaglaban, ang himagsikan. Ang huling katanungan, ano ang mangyayari kapag nagtagumpay ang ating makikipaglaban? Magkakaroon tayo ng kalayaan, makapagsasariling muli ang ating bayan. Walang kabuluhan ng kasunduan ng Pilipino at ng Kastila. Nilabag nila ang kasunduan natin. Kaya Pedring, gawin natin muli ang kasunduan. Kasunduang Pilipino sa Pilipino. Magpatulo ka ng dugo, kapatid. Patunayan mo ang iyong katapangan, katapatan at kalinisan ng loob. At isulat mo ang iyong pangalan. Kapidring, ito nga pala si Andres. Pagbatay sa iyo, kaibigan, ako ay nagagalak dahil ikaw ay isa sa mga naging kasapi ng ating samahan. Ganyan din ako Andres, napag-alaman kong ikaw pala ang utak ng Katipunan. Tama ka. Hindi ko hayaang magkaroon ng pang-aapi ang mga Kastila. Lalaban tayo sa kanila. Sangayon ako sa iyo, Andres. Hindi ako papayag na gawin na lang tayong mangmang ng mga Kastila. Parehas pala tayo ng adikain. Halika at papakilala pa kita sa iba nating kasamahan. Si Andres Bonifacio po pala, utak ng Katipunan. Oo, apo, at ginamit niya ang tabak sa pakikipaglaban. Ngunit ang kanilang samahan ay naging lihim pa rin. Lola, may alam mo ba si Rizal sa Samahang Katipunan? Magandang katanungan yan, apo. Itutuloy ko ang aking kwento. Ka-Andres, ba alam po ba si Rizal sa ating nasamahan? Oo, tama ka. May alam si Rizal sa ating samahan. Sangayon po ba dito si Rizal? Hindi tumututol si Rizal, ngunit nababahala siya sa kawalan ng paghanda. Kaya nga Andres, dapat munang mamulat ang mga Pilipino sa pang-aalipin ng mga Kastila at ang lalo pang lumakas ang pwersa. Oo nga po, Ka-Andres. May tamang oras at panahon sa ngayong katipon. Ang inyong kontrasinya sa mga Kastila ay ang pagiging anak ng bayan. Heto ang 14 na aral ng Kalusan o ang Kartilya. Isa isip at isang puso mo yan, Pedring. Sa tuwing magkakaroon ng pagpupulong ang samahan, palagi silang nagkakaroon ng selebrasyon at kaunting sayawan upang maiiwas ang paghihinala ng mga Kastila. Sapagkat sa tuwing may sayawan ay hindi nila pinagbabawalan ang mga ito na magkaroon ng selebrasyon at pagsasamahan. Andres, kumusta na kaya mga katipon natin ngayon? Ano na kayang kalalagayan nila? Natutuwa nga kami dahil meron tayong isang layunin na mapalis natin yung mga dayuhan at makalaya tayo sa kanila. Ganun ba? Mabuti naman. At nagpapasalamat din kami dahil isa ka sa mga naging katipon natin. Walang anuman. Ka-Andres, natutuwa po ang mga Guardia Civil sa amin pong pagsasayaw. Salamat sa inyong pagbabalat kayo. May papakilala nga pala ako sa inyo, si Kapedring. Kapedring, ito naman si Binibining Gregoria de Jesus ng Caloocan. Magandang umaga sa iyo. Kahoryang na lang. At ito naman si Binibining Binita Rodriguez. Andres, natutulala ho ata kayo kay Kaoryang. Lola, nagkaroon ho ba na relasyon si Andres at Gregoria? Hoy, ang malasyoso mo na. Tigilan mo na nga yan. Okay lang yun. O, tama na yan, tama na yan. Tama ka, apo, hindi nga nagtagal, ikinasal sila. Talaga, Lola? Wow! May love story din pala sa history ng Pilipinas. Nakakakilig naman. Ito naman, ang bata-bata mo pa. O, sige na, tutuloy ko na ang aking kwento.
Salamat. Ang unang kasal ay ginanap sa simbahan at ang sumunod naman ay sa harap mismo ng katipunan. Ang nagkasal sa kanila ay isang katutubong babae sa loob ng gubat. Aking mga kabayan, nais kong ipakilala sa inyo ang aking minamahal na asawa na siyang magiging lakambini ng ating samahan. Tawagin niyo na lang akong Kaoryang, sapagkat masyado namang malambing kung tatawagin pa ninyo akong Lakambini. Siya ang lakambini sapagkat siya ang asawa ng ating Supremo. Nais ko ring ipakilala sa inyo ang Pangulo ng ating samahan, si Doña Josefa Rizal. Ibinibigay ko sa iyo ang terang ito bilang tanda ng iyong pagiging lakambini. Salamat. O heto Pedring, dalhin mo ito sa aming tahanan. Opo, Kaoryang. Salamat. Habang naglalakad si Pedring, nakasalubong niya ang mga gwardiya sibil at dahil doon, tumalilis siya ng takbo sapagkat hawak-hawak niya ang bandera ng KKK. Nahalata siya ng mga ito kaya't hinabol siya at dahil sa pangyayaring yaon, unti-unti nang nagkakaroon ng paghihinala ang mga Kastila. Yun pala ang kwento kung paano nakilala ang iba't ibang mga bayani. Ngayon, alam na natin ang bumubuo sa katipunan. Kaya mga apo ko, dapat pahalagahan natin ang pagbubuwis ng kanilang buhay dahil hindi naging madali ang kanilang ginawa para lang makalaya ang ating bansa. Kaya huwag tayong magsasawang gunitain ang kanilang mga alaala sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-aaral ng kanilang buhay. At isa pa, ang kanilang katapangan ang nagsisilbing simbolo at kahalagahan sa ating sa bawat Pilipino. Oh, Charlene, Lennon, mamaya na yan. Magugas na kayo ng kamay at kakain na. Yes, kakain na. Lola, salamat po. Ang dami naming natutunan. Oo nga po, Lola. Marami na akong maisagot kay Ma'am. Ako din, marami na akong sasagot. Yay! Yay! In the secret, in the quiet place, in the stillness you are there. In the secret, in the quiet hour I wait only for you, 'cause I want to know you more. I want to know you, I want to hear your voice, I want to know you more. I want to touch you, I want to see your face, I want to know you more. I'm reaching for the highest goal, that I might receive the prize. Pressing onward, pushing every hindrance aside, out of my way, 'cause I want to know you more. More and more. I want to know you, I want to hear your voice, I want to know you more.
choice, first love if you ask the crowd. Come on, shout it out. Everybody's gonna dance to this. I see the whole world party in the Philippines. Now it's Angelique, Info Bueno on the TV screen. This is like a samba, coming into Manila with the hitting and drums. Yeah, shake it up and dance it like no more drama. And shut the doors, just Philippines, throw it out that. The world keeps talking, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of BBC, pieces of heaven. Piliin mo rin ang Pilipinas. Piliin mo